The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. To love is a commandment. So hindi lang na yung feeling gusto ko, hindi ko gusto. No? Yung command na sang Diyos. Kay iban nga tao, ang love sa ila, hindi commandment, though personal yung nga gusto. Kung hindi ko na love, gusto ko naman i-love na. Ang love is a commandment. The love of God is a commandment. And the love of neighbor is a commandment. You shall love your God. You shall love your neighbor. Kaya ang commandment is for our welfare, for our true freedom, the attainment of true freedom, for our good. So, hindi na suggestion lang o opinion. It's a commandment. In fact, it's the greatest of all the commandments. Kay tanan nga mga laws, ultimately is about love. 10 Commandments, the laws of the church, rules and regulations, even the Constitution of the Philippines is about the commandment of the love of neighbor. Although may Diyos man dira nga na-imply. Even ang mga traffic rules. That's why kung ang commandment mo is about the love of self or the love of a group, interest ng group does not have a moral power. Kung maghimo ka sang layi, protect lang ang imo, hindi ang bilog. Hindi na ya commandment. Ano na ya? Tyranny or oligarchy or kung ano dira panawag naton. Basta ang commandment is always for the love of God, which is the main purpose of the law. And the second is like it. The second is like it, the love of neighbor. So hindi na ka mo mag-question kung anong una. Ang una is love of God, kay hambal na ni Christ. The first is the love of God. And the second is, kay may mga Katoliko nga ang love of neighbor among gina-first nila. Yan, di yung love of neighbor, no? Hara sa text, ang love of neighbor is the second. The first is the love of God. So therefore, ang second comes only when there is a first. In fact, the second is the support of the first. Hamon na siya. So, dapat ang i-develop, una gid ang first. Kay masunod lang ang second. Pero kung ang second ang himuon mo develop, does not mean masunod ang first. Kay may nag-love of neighbor sila, nga wala sang love of God. Pero ang love of God, necessary, bear fruit necessarily bears fruit sa love of neighbor. So gusto mo may love of neighbor nga authentic, kadto ka gid sa source. Love of God gid ang una. Pakilala gid ang Dios, iya will, iya plan, iya miracles, ang iya grace. Kulang sa love of the world is the love of God. Kay
Kina-present sang world ang love of neighbor, love of wife, love of husband, love of friends, nga wala sang love of God. Kung sundon nato na palso na, ultimately damo na nga mga kalainan ang love of neighbor kung wala sang love of God. Kung separahon mong love of neighbor sa love of God, ma-justify ang iban nga mga loves. O, amo na nga sample ko. Ti love mo man ang imo other woman, di mo na love how? Ti love mo man na, love ko man sa awa ko, love ko man ako na other woman. Ti din ang love of God. Ang love of God, yan nagasilingo sa awa mo, hindi ang other woman. Ito, kundi correct ang imo love. Nya, ti love ko man ang pareho ko nga babae, pareho ko nga lalaki, love ko man na. Ti okay love na, love of neighbor na. Pero din ang love of God, that's against the commandment. Love of God. Love of God na una. Para mangin authentic. Ti love ko man ang poor Robin Hood principle. Kuwaon ko ang mga manggad sa manggaranon, tapos ihatag ko sa mga imol. Love mong imol, pero itong lang yung ang inihimo mo to ya, unfair to ya, injustice to ya. Nya love ko ang citizen, pamatyon ko ang mga sinners. Oh my God. Ginlove mo to ya, pero ang love of God, ya kay wrong na yan, mamatay sa love of God. That's why, may mga expressions of the love of neighbor nga mangin demonic kung wala sang love of God. Kaya ang naga-purify, naga-perfect, naga-inform framework, naga-correct amo ang love of God. That's why hambal ni Jesus, amuning order yaho, love of God first, and then love of neighbor. You can love your neighbor without loving God, but you cannot love God without loving your neighbor. So, amo na siya. That's why kung kaisa may problema siya sa pamilya, wala na siya love sa iya nga kung sinuda, sa beloved diya dira sa una, nababalik ko sa Dios, balik sa Dios, simba. Dumabulag na sila, kahit wala na sila love, no? Balik. Wala ko nag-address dayon sang ilalab. Disconnected siya sa Dios. Frustrated siya, hindi siya magpati sa self nga kaya ya. Sakit-sakit, Father, muli mo na. Kaya mo na. Baya itong third party, ti sakit, Father. Love of God, ano? Kaya ya. Kay may power ang love of God. Correct niya ang tudtuod mo nga love. Pari, wala siya sang love of God. Hindi niya masustain pagkapari iya. Budlayan siya. Tapos iya yan, love of neighbor lang. Hindi niya masustain. Prayer life ya. Spiritual life ya. Di kung wala ka sang spiritual life kag prayer life, dependent ka sa sa tao, sa ila gusto, sa ila comments. Dependent ka dito, di ka dependent sa gusto sang Dios. So hindi ka nakapang-correct, kaya ti ma-pleaser ka mo, please mo sila, hindi ka naman correct para nga mayo-ayo ka mo na may answer sa imo. Pero hindi mo na yung demands ang love of God. E babay, ilang na yan sa simbahan, palagaw-lagawa lang na sila, kay ma-hurt na sila karon kung i-correct. Hindi. Yan, di ba ina lang niya communion nga wala ka konfesar. Hindi na yan. Duty mo na itong love of God mo, ang iyang sacredness, ang holiness, ihambal mo na sa tao. Nga respetuhan ninyo ang lawas ni Kristo, hindi mag-receive sang communion, nga hindi prepared, kang hindi disposed. Di kung hindi mo focus dito ka ma-focus, niya hindi na lang na, iba'y ina, ma-hurt na sila karon, hindi na sila magsalimba kang magbalalik di. Tigin una mo to sila, pero gin-desecrate nila. Lawas ni Kristo. That's why ang church, may tendency nga love of neighbor lang. Ang accommodate. Hindi na siya mang-correct, hindi siya magtudlo, hindi siya magano sa ang iya point of view, ang relationship sa tao, hindi relationship sa Dios.
Amo na siya, maguba ginang imo parokya, magamo ka na. Dapat relationship sa Dios. Kagalin sa relationship sa Dios, nagasakto ang relationship sang isa kag isa based sa relationship sa Dios. Sa kumbento, o ano ang main dira? Service sa simbahan. So dira kita mahalalin tanan, tinluan ta ang aton grounds, himuon ta aton trabaho. Hindi nga sa imo, hindi to sa hindi to sa iya to nga basi akigan ta sang obispo o no. Pure motive, which is to do the will of God. So makomment lang iba niya maapektuhan, kay ti maapektuhan sila kay sang una, gatamasa sila sang nami mo. Karon kay nag-correct kay love of God. Kundi ikaw, ako, tanan kita apektado, pero ga-correct. Nagasakto. That's why sakto ning hambal gid niya ni Jesus. Kag ako yung gina-emphasize gid na the love of God. Love. Nya ti Father pamaligya ta na balang mga kalis da tapos panghatag tang kwarta sa imol. Sugot ka mo sina. Doy sobra naman na. Karadikal naman na ya. May ara nga party iya sang Dios, may ara man kay Caesar. Pero hindi ko pagkuwaang iya sang Dios para to kay Caesar, produce ka para kay Caesar, iya. Pero ang para sa Dios, para sa Dios. That's why gina-consecrate siya, kag gina-separar. Hindi malain kung maghatag ka sang best sa Dios. Diyos mo. Gatag ka na ka best sa bisita mo, hindi pa sa Dios. Gaguluwa gani ang nami mo nga mga utensils da, bisita mo. Ano pagid ng Dios? Imutan mo gina siya. Ti Father ka inchindi na siya. Chindihan niya pero ikaw ya anong expression sang imo love? Amo na expression sang love mo? Ordinaryo nga bagay, ano mo? Kung may expression ka sang love, ka may kasarang, best ang ginahatag mo, kay love of God na mo. So amo na siya ang aton gid itudlo gid naton, buligan nyo kami nga mga pari, tudlo gid sa kabataan nga ang love of neighbor. I love my neighbor, I serve my neighbor, I give to my neighbor. Kung wala sang love of God, palso na. Human na katama. Why ko nagasiling hindi useful. Wala ko. Useful man na, pero hindi na ya divine. Ti kun diri lang na, nakuha mo ng imo nga padya di, ubos na, wala na to. Pero kung may divine dimension, gabulig ka, pero ang padya mo, na-reserba pa dito. So, hindi ka mo magpati, base sa Ebanghelyo, hindi ka mo magpati, nga substitute ang love of neighbor sa love of God. That's wrong. Hindi ka mo magpati, nga you can love God by ignoring Him simply by loving your neighbor. That's wrong. Ang sakto, unaha ang Diyos. Focus mo. Kay the more nga nag-love ka sa Diyos, the more nga nag-generous ka, nag-authentic ka. Ang imo love sa imo isig ka tao. Love sa parents, conjugal love, spousal love, filial love, storge, friendship, and even love of enemies. Love your enemy. Di na naghalin nga love sa imo, no? Paano ko i-love ka enemy ko siya? Pero kung Lord, gamiton mo ako to love my enemy, ang imo love, maagi sa akon heart, akon kamot, kagamo ng love ko sa enemy ko. Hindi ko siya love sa akon lang. Pero kung love mo, kagamiton mo ko, i-love ko siya. I will love my enemy by which you love him through me. Ginalab mo ng imo enemy. Ay, kung ako lang, di ko na pag-love. Tawo ako mo, mabalos ko, maano ko, manamian ka na bala kay enemy mo. Pero i-love ko siya. Kay love siya sang Diyos.
kagusto sang Dios nga i-love siya through me. Amo na ang secret sang love of enemies. Kung wala ka sang love of God, never ka nga makalove sa enemies. Pero kung may love of God ka, you can love your enemies. Miracles, last point ko for today, hambal naton the motives of faith, miracles, and prophecies. Kagindugangan naton diri witness o holiness sa mga santos, mga martyrs. Miracles are such extraordinary works. So it's an ordinary, not an ordinary, extra, beyond, as cannot be performed by the mere powers of nature, but are brought about by the intervention of a higher power. Okay, so bala nato ng nature, mga adlaw, mga bulan, mga di ko nag-ayo ka tungod sang medicine, at hindi na yung miracle, kay nature ang nagpaayo sa imo. Nag-ayo ka tungod sang oxygen, at hindi man na yung miracle gid in first class miracle, kay wala man na intervention, natural man na. Nag-ayo ang imo nga pilas, nga suno sa mga doktor, gaayo ina sa sulod sang halimbawa sa sulod sang 7 ka tuig, tapos nag-ayo ka isa lang ka adlaw, medyo miracle na, istoryahan ta na miracle na, kay daw extraordinary ina, sudden healing na. Pero kung sa course ng nature nag-heal ka, natural healing na iya, hindi na iya ma-consider nga first class miracles. Basta ang miracle is extraordinary in terms of supernatural intervention, kag in terms of time and space nga nagamit para i-realize inang action. Example, first class miracle, resurrection of the body. That's first class miracle. Patay nga lawas, banhawon, 4 ka adlaw patay, banhawon, mabuhi. That's first class miracle. Dios lang makahimo sina, of course. Science, cloning, hindi na ya resurrection. Duplication niya, cloning. So, amo ng miracles. So, there are true and false miracles. The former are worked by the power of the Almighty God. The latter appear to surpass the powers of nature, but are really the effect of the employment or the use of the powers of nature by evil spirits, who by reason of their greater knowledge and power are able to produce results that deceive and mislead us. So, ang evil spirit, tungkol hindi siya creator, creature siya, fallen angel siya, ang iya intervention is not as omnipotent or powerful as the intervention of God. Pero tungod kay mas higher ang iya power, knowledge, compared sa powers ng tao, by his deception and malice, pwede ya magamit kag mapa-appear ang nature nga daw obra sang Dios, pero actually hindi ya grace nga halin sa Dios, kundi manipulation of nature nga ginapa-appear sang evil spirit para ma-deceive ikaw, abi mo miracles. So ang first class miracle halin gid sa Dios, grasya, intervention sang Dios. Ang evil wala sa grasya sang Dios, sa iya lang, pero manipulation of what God has created. So andaman kita sina. Miracles are divided into miracles of the first class and miracles of the second class. The former are those who altogether surpass all the powers of nature, as the raising of the dead to life. Miracles of the second class are extraordinary actions which might have been performed by the powers of nature,
but not in the same way or in the same time, space of time, as the healing of a sick man. So pwede man siya ma-heal, pero mang isa man nakatuig. Pero kung na-heal siya, grabe balatian niya, sunod nga adlaw, o 3 ka adlaw na-heal siya, tapos ginpa-check sa mga doktor, ako imposible na matabo, ati miracles. So sa intercession, sang isa ka manog santos halimbawa, na-heal siya sa cancer, nga hambal sa mga doktor, hindi na ginaya. Grabe na gid, dunot na gid ang lang, kung ano da, ang partis ang lawas. Pero suddenly, after a week, gintungtong lang ang clothing nga gingamit sini, bayo sa ngamot sini. Okay? Kaya tinapatay na to. Tigina-check ang iya nga holiness, para sa iya beatification. Pagtungtong, nag-ayo gid ya, kag-heal gid ya tanan. Kag hindi ma-explain sang science. Ginpang interview ang mga doktor, hambal sang doktor, hindi imposible gina matabo sa medisina. That's second class miracles. So, sudden acquisition of the knowledge of a foreign language. Ang language ay ginatunan na, daw sponge na ya, dugay ka na ya, kay may mga vocabularies ka. Pero gulpi ka lang imo yaya, kabalo ka na sang lain-lain nga mga lengguwahe, ati, second class miracles sina. Atong natabo sa Pentecost, miracle. And so on and so forth. Okay? Ti, namian ko ni isang last diri na butang diri. Miracles are wrought by Almighty God only for His own glory. And especially for the confirmation of a true doctrine. So mahimo ang Diyos ang miracle to manifest His glory, to share His goodness. That's why ang akong prayer, Lord, imo ka na miracle, to share your goodness, to manifest your power. Sometimes it is to show that a man is a true messenger of God. So tagaan niya power ang tao nga na, kay damo hindi magpati sa tao nga na, nga messenger ang Diyos. So ang balas ng Diyos, o sige, para magpati sila sa imo mensahe, tagaan ka sang power to perform miracles. Okay, for the glory of God and confirmation of the message or holiness sang isa ka tao. Ti ma-perform lang gali ang Diyos sang miracle sa kabuhi ta to confirm our holiness. Amo ni nga daw wala gawas ang miracles, kiti ano i-confirm ya ba? Kay abi ko ya, ang miracles, bisan hindi ko ya holy, kag hindi kita holy, maabot lang ano sang Dios. Pero nabutang diri to confirm the holiness of the person. Kung kaisa ga miracle siya, kaya nga pray sa imo holy intercession of the saints to confirm that the one praying is holy, is a saint. So therefore, maka-miracle. Or to confirm your faith and holiness. So nga daw wala nagawa miracles, kay wala siya dapuan nga faith and holiness. So kapangayo ako miracles, nagademand gali isang holiness. That's why daw kinulbaan ako. Ngayo ta miracles, mahuli ta gali sini. Pangayo ko ya holiness. Diri ko nakita is to confirm the holiness of the messenger or the recipient. So meaning to say, strive mangin holy, prayerful, connect sa Diyos, state of life, state of grace, and then God can confirm sinang message kasi sinang grace through miracles. Sometimes it is to show that a man is a true messenger sent by God. Sometimes to bear witness to holiness of one who is dead
halimbawa mga santos, or to His virtue or justice. God never works a miracle in confirmation of false doctrine. So Lord, perform miracles. Mamba si Lord. Miracles, himuon, to confirm what is good in you. To confirm your holiness. To confirm your message. Your message is wrong. Hindi ka himo miracles. Your life is not holy. You don't strive to be holy. You impede me. You obstruct me to perform miracles. That's why gusto naton miracle sa aton kabuhi. Naga-demand sang struggle sa holiness. Because miracles are done not to replace the holiness, but to confirm that you are on the right track and your message is authentic. Katahom, di ba? So, hindi siya magic ang miracles. Kay kung mahimuon ta na, mansig pangayo na lang miracles, ang balasang Diyos, holy anay. Connect anay sa akon. Prayer life anay. Rosary anay. Rosary anay. Confirm ko na, once nga maka-rosary ka mo, I will confirm, ang balasang Birhen. Pray anay sang rosary. Tanawon ko. Once nga mag-pray ka mo, i-consecrate anay in yourself sa Diyos. Once nga mahimo na, miracles will happen. Di, paano mag-miracles kita kay pilalang kabilog ka pangamuyo? Unless nga tamagid ka ka-holy, nga ang imo nga holiness, dalatanan. Pero kung holiness mo, kulang-kulang pa man sa imo ya, tingubta tingubunta prayer ta, tingubunta bala. Para nga kung grabe na, kag may holiness na, kag may connection na sa Dios, connected na sa Dios, kag spirituality, kag ano, pwede mahambalang Dios. Okay, kanami isang parokya sang Lapas, kanami sining pamilya, kanami sa mga Filipinos, kanami sa asday sa Baharo. Now is the time ma-intervene ako, kag ma-perform ako sang miracles, to share my glory, to manifest my power through them, and to confirm their faith and their spirit. Amen. Please stand. Brothers and sisters.